mang tumatawag. Lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya lubhang nakakabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasakana kailanman. O poong Diyos ng Israel, purihin ng tao madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain itong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasakana kailanman. Tayo po ay tumayo at bigyan ngalan natin ang mabuting balita. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sa libing. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natapuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang tao matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magliligi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga ginigiliw kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Good morning po sa inyo lahat. Good morning, Father. Palakpakan at papurihan natin ang Panginoong Diyos. Salamat sa kanyang biyaya. Kumpleto pa yata tayo, no? Kumpleto pa. Marami pa ang nagsisimba. Kagabi, nag-isa po ko sa Yugan, Malabon, no? Nakasalubong ko yung mga batang nagkakaroling. Sabi ko, kumusta? Mahina, Father. Mahina. Kaya kapag may nangaroling po sa inyo, dagdagan nyo naman para masaya ang Pasko ng mga bata. Ito lang yung pagkakataon nila na maramdaman ang Pasko. Ramdam na
simoy ng Pasko, no? Siyempre, mararamdaman natin yan sa pamamagitan ng ating pagsasakripisyo sa loob ng siyang na misa de Gallo. At sa araw na ito, ibinibigay ng ehemplo sa ating si San Jose. Ngunit, paano magiging ehemplo si San Jose na kung saan ang karanasan niya ang kanyang mapapangasawa buntis na pala. So kayo po, anong nararamdaman ninyo? Yung mga lalaki nandirito na may nililigawan, no? Meron dyan sa tabi-tabi. Kung malaman ninyo na buntis ang nililigawan ninyo, itutuloy niyo pa po ba itong inaasam na relasyon? May isang sumikat kong kanta noong 90s na pinasikat na Prettier Than Pink. Ito po yung lyrics. Kaya, cool ka lang, simple lang ang buhay, kumiti ka na lang. Daanin mo sa galit, nooy pupulot lang. Kaya't kaibigan, konting pasensya lang. Wala naman pong malalim na kahulugan itong kanta, ngunit ito po ay harap sa pang-araw-araw na realidad sa buhay sa Maynila. Isinulat po ng composer habang siya daw po ay na-stop sa trapiko sa Maynila. Napansin niya ang sobrang init, ang ingay ng mga buses na bumumusina, mga trapiko, mga jeepney, ang pagkairita ng maraming tao sa paligid. Ang mensahe po ng kanta, simple lang, huwag hayaang masira ang araw ng mga bagay na hindi mo kontrolado. Tama po ba? Huwag hayaang masira ang araw mo sa mga tao, sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Sa halip na magalit, cool ka lang. Meron daw pong isang kwento, may isang boss na namimigay taon-taon ng regalo sa kanyang mga kasambahay. Itong taon na ito, dahil maswerte ang kanyang business, binigyan niya ng envelope ang kanyang mga kasambahay. Kayo po ba nakatanggap na ng envelope? Wala pa, pare-pareho po tayo, no? Nakatanggap ng envelope yung mga kasambahay niya. Nung buksan ng kusinera, yung envelope na pasigaw, 5,000! Tuwag-tuwa yung kusinera, no? Then, yung nagulat yung kasama niya hardinero, buksan niya, 5,000 din. Nung buksan ng labandera, 5,000 din. Nang marinig ng driver, sabi niya, close kami ng boss ko. Hindi lang o hindi, bababa sa 5,000 ang bibigay niya. Kaya, nung tanggapin ng driver ang regalo, hindi sobre, kundi nakakahuli. Madali-dali niyang binuksan nang siya nasa kwarto, nang hina siya, nang makita ang laman ng regalo, 2 leather na guantes. 2 leather na guantes sa init ng